sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Dea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. Bagong gupit ka, ha? New Year, New Me, Lakay. Ganun ba yan? Bagay sa'yo, ha? Thank you, Lakay. Pogi ka dyan, ha? At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes. Three Kings sa asais ng buwan ng Enero. Nako, bad news mga kuya. Ayan sa ating mga jeepney drivers, truck drivers. Motorista, abay, merong oil price increase sa bukas. Medyo mataas-taas, may kita pong piso kada litro. Dagdag kontribusyon ng SSS sinupalpal sa Senado. No-fly zone at no-sail zone ipatutupad sa bahagi ng Quiapo, Maynila sa traslasyon. Mga pulis ihahalo sa mga deboto sa traslasyon 2025 ayon sa PNP. Monster ship ng China Coast Guard na ispatan sa loob ng West Philippine Sea. Winarningan pero hindi pa rin umaalis. Department of Health, DOH, kinalampag na maglatag ng kampanya kontra human metapneumovirus o HMPV. Mga checkpoints ikakalat sa buong bansa simula January 11. Ayon na sa COMELEC, pero kanina may mga checkpoint na ha? Kadalasang chine-checkpoint ay yung mga single nakamotorsiklo. Madami na kayo. Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, higit 800 na ayon sa DOH. Bulkang Taal sa Batangas, abay namumurong magkaroon naman ng phreatic eruption ayon sa PHIVOLCS. Mga palabas sa MMFF, pinalawig pa hanggang January 14. Magaganda nga ba ang palabas niya? Maganda daw, Lakay. Maganda daw yung Green Bones. Oh. At ngayon sa detalye na ating mga balita, bad news mga kuya, ha? Sa ating mga motorista at mga drivers, malungkot na balita dahil may oil price increase sa bukas at sinasabing mayigit piso kada litro. Magpapatubad ng malaking oil price increase ang mga oil companies sa bukas, unang Martes ng 2025. Batay sa magkakaiwalay na abisyo ng mga oil companies sa piso, ang itataas kada litro ng gasolina at 1 peso and 40 centavos sa diesel. Naku po. At tataas din ng piso ang kada litro ng kerosene o gas. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Sea Oil at Petrogas alas 6 bukas ng umaga. Una rito yung sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na itinutulak ito ng mataas na demand sa Amerika at Europa dahil sa malamig na panahon. Kaya daw maiwasan ang oil price increase, malakas ang demand. Samantala, nagpahayag ng suporta si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panawagan na suspindihin ang implementasyon ng pagtaas sa premium contribution ng mga miyembro ng SSS. Ayon kay Pimentel, hindi naman anya nangangahulugang ito na o
hindi naman anya nangangahulugan ito na may dagdag ding benepisyo sa mga miyembro. Giit pa ng senador, kailangan maging fully transparent ang SSS sa mga miyembro nito, gayon din sa mga bonus na ibinibigay sa kanila ng mga matataas na opisyal. Batay sa Social Security Act of 2018, unti-unting itataas ang contribution rate ng mga SSS member. Nagsimula ito sa 12% noong 2019 at magtatapos ngayong 2025 sa 15% contribution rate na paghahatian ng 10% sa employer at 5% sa empleyado. Samantala, ipatutupad naman ang no-fly at no-sail zone policies sa ruta ng traslasyon sa pista ng Black Nazarene ayon sa Manila Police District. Nagpaalala na si MPD Chief Police Brigadier General Thomas Ibay na bawal pumalaot sa likuran ng Quirino Grandstand sa may Pasig River o dyan sa may Manila Bay ayon sa Philippine Coast Guard. Anya, bawal din magpalipad ng mga drones para sa kaligtasan ng lahat. Sinabi ng Coast Guard na epektibo ang no-sail policy mula January 6, simula ngayon hanggang January 10. Samantala, pinababantayan na ng Philippine National Police ang posibleng digital threats sa nalalapit na pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Inatasan na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang PNP Anti-Cybercrime Group at PNP Intelligence Group para sa mahigpit na monitoring ng naturang hamon. Pero ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, wala pa silang nakikitang seryosong banta para sa traslasyon. Sa kabila nito, hindi umano sila magpapakumpiyansa kaya't naglatag pa rin sila ng contingency plan. Samantala, hindi pa rin penal ang desisyon tungkol sa pagpapatupad ng signal jamming sa pagdarausan ng traslasyon. Samantala, magpapatupad ng leapfrogging. Ba? Talumpalaka? Ano yung leapfrogging? Leapfrogging eh. Oo nga, tatalon yung palaka. Tatalon yung palaka. Magpapatupad ng tinatawag na leapfrogging ang pambansang pulisya sa mismong araw ng traslasyon ng Black Nazarene. Ano yung leapfrogging? Paliwanag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, magpapakalat ng skeletal force ang hanay na unti-unting sasama sa prosesyon habang umuusad ang andas. Gayon din, magbibisibilyan ang ilan sa mga tauhan ng PNP Intelligence Group para magmatsyag sa kasagsagan ng religious event. So, immersion. Ayan. Makihalubilo sila. Ayan. Yung palang tinatawag nilang leapfrogging. Kala ko may palaka eh. Oo nga. Kala ko tatalon-talon sila. Diba sa ano lang yan? Sabado de Gloria at saka linggo ng pagkabuhay yata yan para tumangkad. Tumangkad ang mga bata. Bagamat walang bantang namomonitor ang pulisya, bahagi pa ito ng physical na pagbabantay o seguridad ng PNP sa maaring mahagulo sa kapistahan ng itim na Nazareno. Narito si General Jean Fajardo. Once matapos po doon, mag-iiwan na lang po ng skeletal forces po doon, and then habang tumatakbo po yung posisyon, sumusunod po yung mga pulis po natin hanggang makakating po yung posisyon o yung poon mismo sa loob po ng Plaza Miranda, papasok po doon sa simbahan mismo. So yung mga pulis natin ay sasabay po doon sa posisyon po. Parang nasa ilalim ng drum si General. Sa ilalim medyo na invernal. Hindi ata maganda yung pagkakaka-record, Lakay. Samantala, nilagyan ng sunroof at ginamitan ng mas matibay na materyales ang andas para sa traslasyon ngayong taon ayon sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Ayon kay Father Roberto Arellano, spokesperson ng Quiapo Church at Pista ng Jesus Nazareno, ang paglagay ng sunroof ay magbibigay daan sa mga manunood mula sa mataas na gusali na makita ang imahe habang nagproprosesyon. Anya, kabilang rin sa mga pagbabago ay ang pagpapatibay ng stainless metal at gulong ng andas.
landas. Inaasahang milyong-milyong deboto ang makikilahok sa traslasyon na gaganapin na sa January 9. Sana hindi ma-flat yung gulong. Sana din lakay kasi yung last year, alam ko, naputol naputol yung lubid. Sana din yung lubid po maging mas matibay. Fake yata. Samantala, hinimok naman ng mga senador ang Department of Health na mas lalo pang pagdiinan at palawakin ang kanilang information campaign sa napaulat na sakit na umano'y kumakalat sa China na tinatawag na Human Metapneumovirus o HMPV. Ang kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, mahalaga na malaman ng taong bayan ang may impormasyon tungkol sa virus at dapat manggaling mismo ang kaalaman mula sa Department of Health at medical experts o kaya sa World Health Organization mismo. Sa pahayag ni Assistant Secretary Albert Domingo ng DOH, fake news daw ang kumakalat na mga post sa social media kaugnay sa mga outbreak ng HMPV virus sa China. Sabi ni Tolentino, mahalaga na palakasin pa rin ng DOH ang kanilang public information campaign at ikonsidera ang paglalatag ng mga precautionary measures laban sa posibleng outbreak ng arumang karamdaman. Maging si Senator Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health na dapat daw ay ang publiko ay maging kalmado. Ngunit kailangan ding mapagmatsyag. Samantala, namataan ang China Coast Guard Vessel 5901 o kilala bilang Monster Ship malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, hanggang kaninang umaga ay huling na-monitor ang CCG sa layong 80 nautical miles mula sa naturang isla. Unang namataan ang Monster Ship sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island, Zambales noong Sabado na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Bilang tugon na ipinadala ng PCG ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan para tutukan ang naturang barko. Pagtitiyak naman ni Tariela, wala pang hinaharas na mangingisdang Pinoy ang barko ng China sa nabanggit na area. Ba yung presensya na lang nila sa Yun nga, laki. Exclusive Economic Zone ng Medyo Pilipinas. bothering. Nervous. Bakit po? Bakit? Laka-laka ng Why? barko nila. 5 times daw sa pinakamalaking barko ng Coast Guard. Kaya nga laki. Yung pangalan pa lang, Monster Ship. Ayan, kakatakot na ano. Samantala, kakaba-kaba naman ngayon ang mahigit na 2 milyon na maliit na mangistang Pilipino matapos payagan ng Korte Suprema na makapaglayag ang malalaking fishing company sa 15 kilometro ng tinatawag na municipal waters. Ayon sa pamalakaya, nasa 90% ng kada municipal waters ang ma-exploit ng mga commercial fishing vessel. Oras na fully implemented na ang nasabing order ng Supreme Court. Sinabi ni Ronel Amarambulo, pamalakaya Vice Chairperson, na hindi pwedeng magsama sa isang pangisdaan ang maliliit at malalaking barkong pangisda. O nga naman. Dahil relatibong atrasado ang kagamitan ng mga ordinaryong mangisda kumpara sa makabagong kagamitan ng mga commercial fishing vessels. Mga modern commercial fishing vessels, Miss Jackie, ha? Doon mismo sa barko, yung sardinas, yung isda, ginagawa ng sardinas doon, dinidilatan ha? Hinamon ng pamalakaya ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources natutulan ang hatol o desisyon ng Supreme Court at dapat ay protektahan ang karapatan ng mga maliliit na mangingisda. Una nang sinabi ng Supreme Court na nabigo ang DA at BIFAR na iapila ang desisyon ng Malabon Regional Trial Court kaugnay sa petition ng
Mercedar Fishing Corporation na ideklarang unconstitutional ang preferential access ng municipal fisher folks sa 15 kilometrong bahagi ng municipal waters. Common sense naman, ano? Mga malalaki, doon sila sa laot. Oo, Ayan, malakay. huwag na dito Kawawa sa- naman yung mga isda natin, ano? Sinabi mo. Uubusan sila lakay. Ay, talaga. Samantala sa iba pang mga balita, magpapatawag ng meeting ang Makabayan Bloc sa Miyerkules para pag-usapan ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Makabayan Bloc, kanilang iniimbitahan ng iba pang endorsers ng impeachment complaint na kinabibilangan ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na nag-endorso ng unang impeachment complaint. Gayon din sina Representatives Gabriel Bordado ng Camarines Sur at Lex Colada ng Aambis OWA Party List na mag-e-endorso sa ikatlo. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, layunin ng meeting na pag-usapan ang proseso para umusad na ang tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara na inihain bago mag-Christmas break. Sabi ni Castro, posibleng ikonsidera at mapag-usapan din ang ikaapat na impeachment complaint kung ito ay maihahain laban sa pangalawang Pangulo. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Abay, ang bulkang Kanlaon. Abay, nakapagtala po mabigyan ng 37 volcanic quakes sa loob ng nakalipas na 24 oras. Pati ang bulkang Taal, abay, gusto ring sumabay. Sabi ng PBORS ay namumurong sumabog magkaroon ng phreatic eruption ayon sa PBORS. Samantala ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte Carpio abay maaari daw pag-isahin ngayong linggo. At para sa mga gusto pang manood ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival, ito po ay pinalawig pa hanggang January 14. Ano bang magandang pelikula dyan, Madami Miss daw Jackie? lakay eh. Pero ang pinaka maganda ang reviews, kumbaga, ay yung Green Bones na nanalo din dun sa awarding ng MMFF. Green Bones? Green Bones. Akala ko Green Blood. Bakit Green Bones? Green Bones lakay, Green Bones. Green Bones ba? Ayan. Bakit Green Bones? Meron bang... Ay, hindi ko alam lakay. Meron bang... alam ko berdeng dugo. Ayan, alam ko. Pero berdeng buto, wala yata akong alam na gano'n. Hindi ko alam lakay eh. Ganun ba? Babalikan po natin ang detalyeng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Isa Suntay, Mr. Cesar Lee at Mr. Michael Guy. Bilis na oras, alas 4:26. RH Break Time. Balikan natin ang detalye na ating mabalita. Oras sa ganap na alas 4:32. Tatawin nga natin ang mga reports sa heightened alert sa Metro Manila. Pinalawig dahil sa traslasyon at ganoon din ang naktakdang rally ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang report mula kay Aris number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, pinalawig pa nga ng pambansang pulisya ang nakataas na heightened alert dito sa Metro Manila mula pa noong holiday season. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, dahil ito sa sunod-sunod pa rin mga aktibidad gaya ng pista ng Jesus Nazareno para sa mga Katoliko sa Enero 9 at peace rally naman ng Iglesia ni Cristo sa Enero 13. Maliban sa mga event ng religious groups, magsisimula na rin ang election period sa Enero 12. Nabatid na hanggang ngayong araw lang sana nakataas itong alerto ng kapulisan dahil sa Ligtas Paskuhan 2024. Pero sa punong balitaan sa Campo Crame, hilinaw ni Fajardo na lang sa diskresyon na ng regional offices kung i-extend nga ba ito gaya sa Cebu na may pista rin ng Santo Niño.
dito sa Kamaynilaan. Kinumpirma ni Fajardo na pinaghahandaan na rin ng PNP ang kilos protesta o itong peace rally ng INC na nakatakdang magpadala ng mga miyembro mula Calabarzon at Gitlang Luzon patungo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Matatandaang ikinasa ng INC ang peace rally bilang pagtutol sa mga nangyayaring bangayan sa politika, partikular na sa nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang pagsunod na rin umano sa kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito sa Edniel Parro. Edniel. Nag-uulat. Lakay. Saan idaraos yung rally ng INC? Sa may At- liwasan daw, Lakay. Liwasan o Quirino Grandstand? Dito lakay sa Maynila, sa may liwasan, yan yung main point ng rally ng INC. Bagamat yung mga lokalidad lakay ay pwede rin daw magsagawa ng programa sa kanilang mga localities, lalo pat ito ay simultaneous nationwide peace rally lakay sa bahagi ng INC. Ito'y gagawin kailan, Miss Jackie? Sa January 13, Lakay. January 13. Lunes. Oh. Lunes, isang araw pagtapos ng deklarasyon ng election period lakay, January 12. Papayagan ba ng pamunuan kaya ng INC kasi may mga report na baka daw sumali ang ilang grupo? Yan ang alamin natin lakay, pero sa bahagi ng ating kapulisan ay nagpahayag ito ng kahandaan na magpatupad at magbigay na rin ng security protocol at security dito sa gagawin ito ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito ay sa kabila nga ng pagtatapos lamang ng Nazareno Feast at ongoing na election period by that time, January 13. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Teka, Edniel, asan yung monster ship ng China Coast Guard? Nandiyan pa ba sa West Philippine Sea? Baho de Masinloc? Di ba umaalis yan? Mukhang ang direction lakay ay papalayo eh. Mukhang papalayo yung direction. Papalayo na. Oo, pero dahil din yan doon sa actions ng ating Philippine Coast Guard. Kung mapapansin ng ating mga kababayan doon sa mga hindi nakatutok sa kaganapan sa social media kasi nandoon yung pinaka-graphic. Yung barko ng PCG lakay, yung BRP Cabra, pinapaikutan niya yung monster ship ng China. Hanggang sa lumayo ito ang lumayo dyan sa Luzon. Pero still, nakababahan na kasi hindi na lang siya sa Baho de Masinloc lakay eh. Lumapit na Capones Island sa Zambales. Ganong kalapit itong monster ship na yan. Alam mo, ang mga barko ng China kung saan na nakakarating pati sa Alaska, pati dun sa Europa, ayan, may hinold ng barko ng China dun ha? Ang suspetsa ng gobyerno ng Sweden, Norway at Germany, may kinalaman na sila dun sa pagkaputol ng submarine cable? Oo, lakay, tama ka dyan. Nakita rin natin yung reports na yan. At tatawag dyan, lakay, ay mga gray zone tactics, kumbaga. Hindi sila direktang mga military attack gamit ang People's Liberation Army Navy ng China para nga naman hindi magkagera. Pero kumbaga nanggugulo sila in effect doon sa mga operasyon ng mga kasalungat nilang bansa. Ayan, so hindi tayo nag-iisang hinaharas. Ayan. Pagka nagalit yung mga hinaharas, sige. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay. Samantala, higit 200 Pinoy na nakakulong sa UAE na bigyan ng pardon. Oh. Sa detalye RH14, Let Narciso, Miss Let. Good news yan. Proseso na ng Department of Foreign Affairs at ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang mga documentary at administrative requirements para sa agarang pagpapauwi ng mahigit 200 Pilipino na nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates. Sa anunsyo ng DFA ngayong araw na ibinahagi ng Presidential Communications Office, umabot sa 220 na mga Pinoy ang napalaya matapos mabigyan ng pardon. Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng 53rd National Day ng UAE noong Disyembre. Ayon sa DFA, ang pardon ay resulta ng direktang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay His Excellency Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan noong Nobyembre. Ang mga napalaya ay nahaharap sa iba't ibang kaso sa UAE. Matatandaang noong Hunyo ay nasa 143 Pilipino rin ang nabigyan ng pardon kasabay naman ng pagdiriwang ng Eid al-Adha. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Anong latest sa Malacanang? Ano schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Lakay, mayroon siyang private meetings ngayong araw at mukhang ito'y paghahanda pa rin para dun sa full cabinet meeting bukas. Aba, masipag ang presidente ngayon, ha? Ayan, New Year's resolution. Oo, Lakay. Aha. Siyempre, mukhang
mahaba-haba yung magiging meeting bukas at mukhang marami ang nakalatag na agenda. Abay, dapat lang. Maraming problema ang bayan, ha? At saka isa pa, kailan magpapatawag ng unang meeting ang National Security Council, Miss Let? Wala pa ba? Oo, inaabangan natin yan, Lakay, dahil nitong 2024 ay hindi nag-convene ang National Security Council. Talaga, ha? Ba? Ibig sabihin ni peace on earth. Ayan. At may mga away-away. Peace and love lang daw po ngayong New Year. Ganun Ay. ba? Okay. Peace be with you. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Resolution para imbestigahan ang nakitang underwater drone sa Masbate. Inihain na ni Senator Francis Tolentino. O nga, ano ha? Baka mamaya magaya tayo dun sa Norway, Sweden at Germany, ha? Ayan. Baka underwater drone na yan, sinisipat na kung saan yung submarine cable natin. Di ba meron ng report na na saan ba yun? Sa may Iloilo ba? Yun naapektuhan yung kuryente dahil... sa may yun, Lakay, Siargao. Siargao ba yun? Oo. Dahil sinasabi natuklap daw yung nagkaroon ng problema. Halos isang cable? linggo, Oo. mahigit na nawala ng kuryente doon sa isla. Ala kayang kinalaman dito sa mga underwater drone ng China? Ayun lang. Alamin natin report mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, naghain na ng resolution si Senate Majority Leader Francis Tolentino pang imbestigahan ng kanyang Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang natagpuang underwater drone sa San Pascual, Masbate. Sa ilalim ng Senate Resolution number 1267, nais ni Tolentino na malaman kung may nalabag na batas sa paggamit ng nasabing drone. Para sa kanya, maraming mga katanungan na dapat masagot kahit gusto nitong magpatawag ng investigasyon. Maraming tanong na dapat sagutin. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanungang hindi pa natutugunan. And I was informed it will take 8 weeks. 8 weeks to have the inquiry of the Philippine Navy concluded. 8 weeks. Paliwanag ni Tolentino kung para ito sa scientific research ay dapat may permit mula sa ating pamahalaan. At anumang resulta ng research ay hindi lang ang bansang nagsagawa ng research ang makikinabang, kundi pati na ang Pilipinas. Nababahala ang senador dahil sa posibleng implikasyon nito sa national security ng bansa. Narito muli si Senador Francis Tolentino. It can be a prelude to research that would probably lead to something bigger than the research itself. The product can be used for anything. Yung ilalim ng dagat, ano ba yung uri ng buhangin? Ano ba yung uri ng mga corals? Ano ba yung uri ng isda? Ano ba yung pwedeng makitang natural resources? Ito yung pwedeng gawin. Raymond. Senate Majority Leader is Mayor. Dapat wagan yan kumuha sila na ng barangay permit. Di ba? Sa sarili mong lote pagka magtatayo ka ng poste lang ang hirap makakuha ng permit sa barangay tapos sila nandun na. May barangay permit pa. Eto, teritoryo natin sa Masbate, pinapasok walang kaabog-abog. Yun na nga, yun ang nais malaman, Mayor. Pero ang doon daw sa kanilang pananaliksik, kapag dilaw at pula yung drone, ay normally para sa research. Alam mo, yung itim daw, yun yung para sa military operation na Mayor. Alam mo, Raymond, kahit na dilaw, pink, verde pa yan Bakit kung po nandun? nasa ating territorial waters yan na wala silang abiso. Kung tayo kayo pumunta rin doon, ayan, kulay pink, ayan, magdala tayo ng drone doon sa sa China, doon sa China Sea, ayan, di ba tayo sisitahin diyan? Ganun lang yan di ba? Ayun, yun nga yung problema ngayon dito at
nais na maimbestigahan dahil ang report daw ng Philippine Navy abutin pa ng 8 linggo yung kanilang isinasagawang investigasyon Tagal. bago sila makapaglabas ng conclusive report. Kaya sabi niya, sasabay na lang sa Senado at tanungin yung mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumako naman tayo sa Kamara, ilang miyembro ng Young Guns itinanggi na may kinalaman sa umano'y planong ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye RH12, Milky Regunan. Miss Milky? Jackie at Lakay itinanggi ng ilan sa mga miyembro ng Young Guns ng Kamara na may kinalaman sila sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint na isasampa laban kay Vice President Sara Duterte. May impormasyon kasi na may maghain ngayong araw na ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente kung saan endorse ito ng 12 mambabatas mula sa majority at minority bloc. Ang Kisambales Representative J. Kung Hun, wala umanong pagkilos sa panig ng Young Guns para sa panibago at ika-4 na impeachment complaint. Wala ring impormasyon tungkol dito si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Sabi ni Adjong, wala siyang impormasyon ukol dito dahil abala rin siya matapos mamatay ang kanyang ina na si dating Lanao del Sur Governor Soraya Alonto Adjong. Sa panig naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, kararating lang niya ng Pilipinas mula naman sa bakasyon sa Thailand. At wala siyang nakuhang balita tungkol sa paghahain ng reklamo. Naging si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na miyembro ng Young Guns at bahagi ng memorya ay wala rin nalalaman tungkol sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint. Katunayan, sinabi ni Gutierrez, hindi pa daw niya nakikita ang naunang 3 impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara bago mag-Christmas break ang Kongreso. Ako si Neil Craig Milky. Nagulat para sa... Yes, Akay? Tinatangin niya yung guns yan, baka aminin ng mga Spice Boys. Spice Boys na eh. May Spice Boys ba? Ayan yung mga sinaunang bata ka pa noon, Miss Jackie. Yan yung mga Alam lang yung Spice Boys. So, Hindi ko alam yun, Lakay. yan yung mga sinaunang aktibong mga batang kongresista nung araw. Ayun, grupo ni na Senate President Mig Subiri, ayan na Barbers, Toby Chanco, Congressman Sandoval, Mike Defensor, ayan, sino pa ba? Barbers, ayan. Barbers kasama dyan, Lakay. At si Angara ba kasama dyan? At saka si Senator Cheese Escudero. Parang kasama yata o iba na. Hindi yata kasama yung Senator Sani Hindi at kasama, Senator oo. Cheese. So at least alaman ni Jackie kung sino Oo nga, sino Miss yung mga Milky. dating Spice Kasi yung Boys. mga kaya hindi kasama si Senator Angara diyan at Senator Cheese, ha? Yung mga Spice Boys kasi mga naughty boys yan eh. Sila ba yung bad boys? Ganun, Lakay. Mga hindi naman bad boys, mga naughty boys. Ayan, may hangout sila sa Discovery Suite. Ayan. Yan. Ayan na yung special na balita, Jackie ni Lakay. Ayan. Nagtatanong ka kasi kung sino-sino yung mga Spice Boys. Ayun nga po, hindi na po ako magtatanong. Okay na po ako. Oo. Doon ka na lang sa Young Guns. Okay, so abangan natin na Manang Milky, wala umaamin, ha? Lakay. Oo, walang umaamin. At hanggang ngayon ay hinihintay namin kung merong mag-file na ika-4 na impeachment complaint dahil hanggang alas 7 pa naman. Bukas ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Ako si Neil Griguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Naku, 10 kilo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit na 72 million pesos nasabat sa NAIA sa isang abandonadong luggage. Aba, saan galing yan? Noche Kakas, please come in. Sa NAIA ba na sabat o dito sa may post office sa Pasay? Noche, please come in. Yeah, tama ka dyan, Lakay. Nasa mahigit 10 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang luggage sa International Arrival Area sa Terminal 3 lungsod ng Pasay. Aabot sa 72,800,800 pesos ang laman ng abandonadong luggage sa arrival area.
Ayon sa report na natanggap ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, batay sa tag ng bagahe galing ng Johannesburg, South Africa na may connecting flight na papuntang Maynila ang naturang kontrabando. Ayon pa sa PDEA Lakay, ang nagpadala at recipient ng naturang bagahe ay iimbestigahan para sa kaukulang reklamong may kinalaman sa illegal drugs. Kanino nakapangalan yan? Kanino nakapangalan yan, Noche? Lakay, hindi pa dinisclose ng PDEA Lakay dahil as of this time ay nasa investigation o under investigation itong recipient o yung nakapangalan na nandito sa Pilipinas Lakay, habang yung nagpapadala ay kung anong drug syndicate meron o kinabilangan itong sender Lakay. Ano yan? Nakabalot saan yan? Ano yung kulay brown? Saan binalot yan, Noche? Silyado Lakay silyado at tagong-tago talaga yung kontrabando Lakay, no, yung illegal drugs at nakaipit sa lagis, sa loob ng lagis. Kung hindi mo talaga Lakay, kung mahina-hina yung X-ray machine ng Bureau of Customs, talagang hindi mo ma-distinguish kung yun pala ay isang droga Lakay. Okay, maraming salamat, Noche. Muchas gracias. Buenas tardes. Balik sa iyo Lakay. Samantala, nakuha ng malakas na suporta mula sa Malacanang. Ang isinusulong ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa paglikha ng maraming economic zone sa bansa. Ito matapos ipahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang maigpit na suporta sa nabanggit na misyon ng dating gobernador. Ayon kay Manong Johnny Ponce Enrile, tama si Chavit Singson sa pagsusulong ng maraming economic zones dahil ito ang magiging depensa ng bansa sa oras na matinding krisis. Paliwanag ng dating Gobernador Chavit, mula sa norte na sa pamagitan ng kanyang inisyatibo ay lalakas pa ang negosyo at trabaho, lana ang mga foreign investment. Inilimbaw ni Manong Chavit ang kanyang business empire sa South Korea. Kabila na ang K-Beauty Industrial Complex at ang Mangsang District 1 Development Project na dahil nahirapan si Manong Chavit na magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas sa red tape, dun sa Korea siya nagtayo ng negosyo. Sinabi pa ni Manong Chavit Singson na kung nagawa niyang palakasin ang negosyo sa South Korea, higit na kaya niyang gawin ito sa Pilipinas, lalo kung siya ay mabibigyan ng pagkakataon na maging senador. Samantala, sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang paglalagay ng mga checkpoints sa buong bansa sa January 11. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kasabay ito ng period ng pagpapatupad ng gun ban at magtatagal sa kabuuang election period hanggang June 12. Ipatutupad sa mga checkpoints ang tinatawag na plain view doctrine. Ibig sabihin, kailangan lamang aniya ng mga motorista na ibaba ang kanilang mga bintana at buksan ang mga ilaw sa loob ng kanilang mga sasakyan kapag dumadaan sa mga naturang checkpoints. At nagsimula na ngayong araw ng Lunes ang pag-iimprenta naman ng nasa mahigit 73 milyong balota. 73 million ballots sa National Printing Office sa Quezon City para gamitin sa darating na eleksyon sa May 2025. Sa panayam ng DZRH kay Attorney George Garcia, COMELEC Chairman, sinabi nito sa kanyang panayam sa panayam ni Kong Angelo Palmones na nitong unang imprentahan ng balota ay ang mga lugar na walang nangyaring protesta, walang makaso at walang disqualification na cases. Ayon pa kay Garcia, mula ngayong araw, January 6 hanggang April 14, 73 araw ang timeline ng komisyon para sa pag-iimprenta ng mga balota.
Narito ang paliwanag ni COMELEC Chairman Boy George Garcia. Yung pong pag-iimprenta ng balota, hindi po ganun kadali yan. Una, yan po ang pinaka-importante na aktibidad ng COMELEC dahil ang balota ang pinaka-importante na dokumento sa isang halalan. Pagka po yan ay iniimprenta sa AGL, yan po ay mano-mano pa rin na bine-verify, tinitingnan, tama ba yung linya, tama ba yung pagkakakat, at pagkatapos ito po yung isa-isa na ipifeed sa ating po mga makina upang alamin kung ito ay tinatanggap ng makina. Kasi baka maya-maya meron po siya na smudges o meron po siyang medyo mali yung timeline na nasa gilid at tapos i-reject pala ng makina, and therefore hindi dapat mangyari yun sa araw ng halalan. Samantala, pumalo sa mahigit 3 milyon ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX nitong nagdaang holiday season. Ayon kay Colin Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, pinakamaraming pasahero ang naitala noong December 23 na umabot sa mahigit 230,000 na mga pasahero. Nitong Sabado at Linggo naman, mahigit 341,000 ang dumaan sa nasabing terminal. Kaninang umaga lang, naitala ng PITX ang 50,000 na foot traffic at inaasahan na lumobo pa ito sa 170,000 dahil balik trabaho at eskwela na ang karamihan. Mahigit 900 naman ang nakumpiska na ipinagbabawal na gamit, kabilang ang 25 na pakete ng paputok at iba't ibang klase pa ng patalim. Oy, para sa mga motorista ha, ayan, baka nakalimot kayo yung pagsusot ng seatbelt. Abay, naghigpit ulit ang LTO dahil nga sa mga nangyayaring aksidente. Pinatindi nga ng Land Transportation Office ang pagsusot ng seatbelt. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, bagay ito na mahakbangin sa kaligtasan at maiwasan ang mga road crash accident. Dahil dito asahan na ang presensya ng kanilang mga enforcers sa kalsada na magpapatupad sa paggamit ng seatbelt. At ito batay sa Republic Act number 8754 o ang tinatawag na Seatbelt Use Act of 1999, bukod sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso, ay maaari ding masuspende at ma-revoke ang lisensya ng isang driver na mahuhuling hindi nagsusuot ng seatbelt. Samantala, dumagsana ang mga motoristang dumadaan sa Marcos Highway ngayong unang Lunes ng taon. Napakasikip na ulit ng kalsadang nagdudugtong sa Rizal at Metro East papasok sa Quezon City. Partikular na nararanasan ang pagbabalik ng mga may kabagalang trapiko sa westbound lane ng Marcos Highway. Maliban sa iba't ibang klase ng pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeepney galing Antipolo, Pasig at sa Marikina, balik na rin ang dami ng mga pribadong motoristang papasok sa trabaho o eskwela patungo sa direksyon ng Cubao. Walang aksidente kundi balik lamang ang volume ng mga motorista ngayong unang Lunes ng 2025 pagtapos ng holiday season. Samantala, alam nyo ba kung saan tumaya yung nanalo ng Ultra Lotto kagabi? Saan yan lakay? Na may higit 300 milyong piso. Alam mo ba ito, Rambo Labay ng DCXL, ha? Ayan. Aba, tumataya din ako dyan. Ba't di ako tumatama? Sa pader ang tama ko parati. Sa SM Mega Mall, Miss Jackie, sa Mandaluyong. Aba, talaga, ha? Ang laki siguro ng komisyon nung na may-ari ng outlet doon, ha? Si Mr. Henry si ba may-ari na outlet, ha? Ay, di ko alam lakay. Ang jackpot prize ay umabot ng 314 million. Wow! Hirap gastusin ito, Miss na Jackie. For sure yan na kay dadami yung kamag-anak niya nanalo. Ako gusto ko rin maging kamag-anak yan. Baka pinsan ko ito. Ang nag-iisang Lotto winner ay tumaya nga sa Lotto outlet sa loob ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Meron hanggang isang taon ang Lotto winner na kunin ang kanyang limpak-limpak na milyones na premyo sa mismong main office ng PCSO at kailangan lamang magpakita ng 2 valid IDs at
at ang winning lotto ticket. Ayan. Bago siya, samahan ko siya. Andito lang kami. Ayan. Yung kilala naming yung binansagang lotto king doon sa Batangas. Nung kubrahin yung panalo, nagpasama sa isang reporter, ayan. Baka daw hindi ibigay yung kanyang panalo, kaya nagpasama sa isang reporter. Ha? Ayan. At umarkila ng pampaserong jeep. Ayan. Sabi niya, pwede isakay din yung panalo niya. Kaya lang sabi ng piso, wag tatang. Ayan, baka ma-hold up po kayo. Ayan. Ma-hold up pa yung jeep na ko. Ayan. At bago tayo magwakas Miss Jackie, batiin ko lang ng happy birthday si Congressman Baham Mitra ng Palawan at Kuyang Neil Makasyan ng Mencius Lads, ang Worshipful Master-elect ng Mencius Lads. Pinabati ni Kuyang Jeff Sosa at belated happy birthday kay Attorney Jan Fama. At mga brethren, pinapaalam po sa inyo ang malungkot na balita. Si Kuyang Noble High Sheriff Rafi Rojas ng Maginoo Shrine Club drop his working tools kagabi. Yan po ay panawagan mula kay Kuyang Commissioner Boy Valmores. At binabati natin ang mga elected officers sa kaidaraos na public installation sa Biyernes. Ang Most Worshipful John Lee Bugarin Masonic Lance number 468, kung Byong Garing, imbitado ka raw. Ang kanilang public installation ay sa January 10 Friday, 1:00 ng hapon sa Scottish Temple sa Taft Avenue. Ang Worshipful Master-elect ay si Kuya Marvin Dehemil, Senior Warden James Lim, Junior Warden-elect Nathaniel Ramos, at congrats sa outgoing Worshipful Master. Ayan. Kino-congratulate din ni Sofia. Ayan. Si Kuyang Worshipful Brother Chester Gans. Yun. At ang guest of honor speaker ay si Very Worshipful Neil Fajardo. At ang inspirational speaker nila ay si Very Worshipful Marcus Antonius Andaya. Ayan, babati lang din ako lakay. Sino babati mo? Ito daw, kasamahan ng aking tatay sa trabaho. Happy birthday po kay Merlin Dizon at baka daw po hindi magpakain. Ito yan, then binabati ko rin po yung mga kamag-anak ko na nanonood kay Tita Olive Panelo Pambid. Maraming salamat sa panonood, Tita, at sa aking mga tito dyan po sa Cavite. At sa aking lola na nanonood din kay Lola Gloria Pambid at Lolo Enrique Pambid. Alam mo, kilala ko Pambid, magaling ng mga writer yan. Palangka award yan. Si Manny Pambid yata ang pangalan noon. Ayan, Hindi ko lang alam lakay kung kamag-anak. Kamag-anak na siguro yan. Estudyante ko ng journalism sa Lyceum. Yan aking obsession nun . Ayan, manalo sa Palangka Awards. Ayan. At shout out kay Mr. and Mrs. Jormel Bonton ng Harikara Construction. Mula kay Romel Cabanela at sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, nagsara ang palitan o yung dollar mo, Kuyang Congressman Byong Garing. Nagsara sa palitan ng dolyar ngayon sa 58 pesos and 27 centavos. Nako, Hintay pa ako lakay. Ng piso. Ayan. At yan na ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resio. Oras ganap ng 5:00 plus 3 minutes. This time check is